All signs, general reading nyo po for August 26 to 31. Sorry, 24. Sorry naman, correction. August 24 to 31. Aries, start tayo kay Aries na. Okay, Aries, no? You have Magician reversed, 10 of Cups, 7 of Swords. Okay, the way I see it, merong situation here na nagkaroon ng lies, deceit, or manipulation. Pwedeng nangyari na, or hindi ko alam kung nangyayari pa lang to or mangyayari pa lang sa inyo, ha? Okay, this is general reading. Pwedeng sa love life mo tumutugma, pwedeng sa career, sa pamilya, no? Kung saan po tumutugma sa inyo, kasi ito'y general reading. Kayo naman po ang nakakaalam kung ano yung nangyayari sa inyo. So, yun na nga. Nakikita ko with the Magician, ito kasi, manipulation or pwedeng pagbabago rin, no? Ay, basta ang nafe-feel ko lang dito, may mga changes na dapat i-implement mo dito sa iyong situation. Whether sa love life mo yan, sa career mo, no? O kung saan, may mga changes na dapat i-implement eh. You could be dealing with the person who is with the Seven of Swords reversed. You could be dealing with the first person na maaaring hindi siya naging honest sa inyo. Pwedeng may tinago siya or may ginagawa ba siya. Okay, but this is Seven of Swords in reversed. So, pwedeng ang ibig sabihin nito, ano man yung manipulation, deceit, lies na ginagawa nitong person na to, marireveal na yan eh. Ito na yung end of playing games. Kung meron mang nakikipaglaro lang dito, ikaw man yan, yung person mo, ano man yung kung kaninong energy mo po yung tinutukoy dito. Okay? So, pwedeng magkaroon dito ng reveal about lies, deception, confession, kung meron mga amin dito. Pwedeng this is also a card na nagsasabi ng pwedeng makukonsensya yung person. Sa side mo, pwedeng this is a card ng regret or sa side ng person mo, no? Marami kasing pwedeng ibig sabihin nito. Basta, for sure, baliktad yung Seven of Swords, merong truth na marireveal dito. Okay? And at nakikita ko is maganda naman yung magiging ending for you with the Ten of Cups. Ano man yung maging situation dito in financial career mo or love life mo. No, nakikita ko dito magkakaroon ng happiness for you in the end, no? It could be something na matutupad. Kung hindi man ito para sa iyo, pwedeng para sa pamilya mo. Okay, yung iba pwedeng homecoming ito. Kung meron mang mga uuwi, magiging magkakasama uli. Okay? Basta this is harmony. Kung saan man yan, sa home, sa work, in relationship, manunumbalik yung harmony eh. This is fulfillment or happiness na paparating sa iyo. Okay, if this is about relationship, pwedeng ito ay to the next level or to the next step pagdating sa commitment. Or it could be a promise. It could be a promise na matutupad. Okay? Taurus. General reading mo, August 24 to 31.
Pero kahit kailan mo ito mapanood, timeless reading naman lahat ng readings ko rito. Okay, lots of fire energy. Aries, Leo, Sagittarius, pero meron ding air or earth. Nang wala lang dito is water. Okay, una ko na-feel dito. General reading to ha, kung saan tumutugma sa'yo. Sa career man to, sa love life, no, sa financial mo, kung saan tumutugma. Okay? So, nakikita ko dito parang something na wag mo nang pag-aksayahan pa ng panahon, sarili mo na ipilit ipaglaban tong bagay na to. Etong card na to is an indication na maaaring meron ditong bagay, situation, or connection na maaaring hindi talaga siya para sa'yo. Kaya nga sinasabi na parang don't force itong mga bagay na to or situation na to or connection na ito. Malalaman mo naman magkakaalaman and mafe-feel mo naman kung talagang itong bagay na to, situation na to, or connection na to is talagang para sa'yo. Okay? Alam mo yon, merong success for you May gratification for you, pero I don't think hindi ito yung 7 of Wands na yan. Okay? Kaya siguro kung ano yung nandito sa current situation mo, pwedeng hindi yan yung para sa'yo. Baka yung susunod, maybe. Or hindi natin alam, baka may something better na paparating. Okay, with the 4 of Swords, magkakaroon ka ng awakening. Oo. Diba sabi ko sa'yo, meron ditong something na mafe-feel mo na lang, malalaman mo kung talagang hindi ito para sa'yo. Relationship man yan, career, etc. Okay? Ito yung 4 of Swords. Magkakaroon ka ng awakening dito Yung iba, pwedeng magkaroon kayo ng burnout sa relationship or magkaroon kayo ng burnout pagdating dyan sa ginagawa ninyo, sa trabaho ninyo. Ito rin ay card ng pagiging restless. Hindi ko alam. Something or someone might cause you na para mag-overthink ka, hindi ka mapakali, or it could be a situation din wherein yun yung magiging effect para sa iyo. Okay? Ito ay card ng parang ina-advise ka na mag-take ka ng time para pag-isipan or mag-take ka ng time, maglaan ka sa sarili mo para makapagpahinga ka, makapag-recharge. Okay? Basta bigyan mo ng time yung sarili mo, mag-isip man yan, magpahinga. Okay, minsan ito ay card ng rejection din, whether ikaw yung mare-reject dito or ikaw yung magre-reject sa isang bagay or sa isang connection or isang person. Okay? Okay, with the Page of Wands, I think this is something of an exciting news na paparating sa'yo. Ano man itong exciting na ito na paparating, sisimulan, pwedeng pag-a-adventure, anything na magbibigay sa'yo ng excitement. Pwede kang may matanggap na balita, pwedeng ito ay opportunity for you, pwedeng ito ay fresh ideas, no? Very energetic ka dito, very excited ka about this thing or this connection or this whatever. Okay? Meron something dito nag-i-spark ng creativity mo, inspiration, and excitement kung ano man itong bagay na to. Person man ito or hindi, situation man, no? Okay, andito yung mga bagong possibilities, bagong adventures in love, in career, or in general. Pero pwedeng may pagka short-lived, no? Sabihin na natin, pwedeng alam mo yun, parang kung love life, baka mamaya, pwedeng whirlwind romance, no? Pero pwede ring mali naman ako doon. Okay? Basta, meron something dito, good news or exciting news or opportunity for you. Okay?
Gemini. Oh, ito na yung general reading mo. Timeless ito. Pero ang ilalagay kong date dito is August 24 to 31 kasi yun yung period natin ngayon. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yun, as long as nakarating sa'yo to. Okay, meron kang King of Pentacles, the World, Hermit reversed, all in reversed position. Hermit card is Virgo energy. Okay, eto si Aquarius, si Taurus, hindi ko pa alam kung sino yung kasamang mga signs dito, hindi ko kabisado, pero meron ka rin dito, Earth signs. Alam mo, ang nasa-sense ko rito, something here na parang masasayang. Oo. Wedding time mo yan, resources mo, pera mo, energy mo, basta meron something here na mapuput to waste. Sayang naman. Pwedeng ditong magkaroon ng mga maling decisions in financial man ito or in love. Take note, general reading to. Pwedeng sa love life mo, pwedeng sa career mo, pwedeng sa pera or kung saan tumutugma sa sitwasyon mo. Pwede rin itong energy ng pagiging masyadong mapaghangad, materialistic Okay? Basta kung ano man itong bagay na to, situation na to, pwedeng ang parang target or ang binibigyan ng importansya, focus is puro pera, puro material. Okay? Pwedeng, if this is, someone, especially sa money, pwedeng hindi honest itong person na to. Pagdating sa intention niya or dun sa mga ginagawa niya. Pwede rin kasing nagiging selfish itong person na to, kung sino man ito. Kung person mo to, pwedeng someone who is like a gold digger. Someone who is parang ang more on nakafocus siya nga sa pera, sa material. Pwedeng selfish siya. Kung hindi naman yun, ikaw man yan yung person mo, kung kanino mo energy yung binabanggit dito, kayo pong nakakaalam. Pwedeng selfish, greedy, materialistic, controlling kind of person or connection. Okay? If this is a person in love man ito or hindi, pwedeng this person meron siyang hindi magandang reputation, especially pagdating sa mga pagtatrabaho, like hindi siya nakakatapos ng trabaho, hindi siya maayos magtrabaho, or yun na nga, pwedeng hindi siya reliable when it comes to money. Okay, mag-ingat lang kasi kung pera to, pwedeng financial loss, or yun nga, pagkakamali. Okay, person, maramot, may pagka-stingy ito, in love or in money, kung sino man ito. Ito yung sinasabi ko, meron something dito na pwedeng hindi matatapos, hindi kompleto. Kung jowa to, unfinished business ito. Pwedeng hindi pa tapos yung connection ninyo. Kung trabaho, ayan, pwedeng something na hindi ma-accomplish. Or it could be na meron pang something kulang bago mo ma-achieve ito. Pagdating naman dito sa Hermit card reverse, pwedeng ito yung pagiging lonely, pagiging single or isolated, or pwedeng introvert, someone who is antisocial. Pwede rin this is a card ng rejection, okay? So general reading ha, career man ito, love life mo, kung saan man tumutugma. Okay, this is a person na parang very detached, very cold. Kung sa love life to, pwedeng ikaw yung ma-reject or meron kang someone na ma-reject. Or pwedeng magkasama kayo pero parang magkalayo kayo kahit gaano kayo kalapit sa isa't isa na magkasama. Kasi parang distant, cold, detached energy ito. Okay? Or maybe this is a situation wherein ikaw o yung person na kakadeal mo, very resistant siya na i-accept yung truth.
Okay, pwedeng ito ay strain, pressure sa pagdating sa connection, relationship. Sometimes this is also a card ng breakup kasi may pagka-detached, distant, or cold, no? Yun yung mga possibilities. If this is a situation, there's a possibility na i-disregard, i-bypass, i-ignorein yung advice or yung person. Pwedeng pagiging matigas ang ulo. Okay? Cancer. Ito na yung general reading mo for August 24 to 31, pero timeless reading to kahit kailan makarating sa ito, kahit kailan mo mapanood. Pwedeng sa love life mo tumutugma, pwedeng sa career, kung saan man po tumutugma sa inyo kasi general reading ito. Hermit card na naman. Hermit card, Virgo energy. Tsaka meron kang water, Cancer, Scorpio, or Pisces energy. Okay, itong Hermit card na ito is a moment ng self-reflection for you. Whether ikaw o yung person mo nagre-reflect, kung meron something dito like an introspection, contemplation, self-reflection, pwede rin naman itong card ng withdrawal, like pag-iwas, pagde-detach, o pwedeng ito lang ay biglang sabihin nito pagiging single, baka iba kasi sa inyo single kayo no? Okay, this is also an energy ng someone who is meron siyang something na hinahanap Like, parang meron siyang something na inaalam sa sarili niya. Okay? Kung ito ay, situation, pwedeng ito ay pause pagdating sa love life ninyo. Ito ay pause para makapag-isip-isip muna kayo, para mas, something here na kailangan nyo munang maintindihan sa sarili ninyo bago kayo mag-commit or whatever. Kaya nga kailangan nyo ng period ng detachment reflection Solo mode muna Kayo, yun. Wait lang, may buhok. Basta, ito ay something na dapat mong parang alamin muna ng mabuti sa sarili mo. Like, pag-isipan, pagmuni-munihan. 7 of Pentacles, you have here reversed, no? Ito ay something na hindi mo patapos or maaaring hindi mo matapos itong work na ito. This is also a card ng delay or procrastination. So, whether ikaw yan, yung person na nakaka-deal mo, sa love life man ito, hindi, no? Pwedeng ito rin ay card ng kulang sa effort. Kulang sa effort. Pwede rin itong card ng walang progress, walang growth. Why? Kasi wala kang effort. Walang usad. Walang improvement. Sa love life mo man yan, sa career mo, financial. Pwede kayong maka-experience ng mga setbacks dito in terms of career, sa mga projects ninyo, sa pera ninyo, or sa love life ninyo. Someone who is being impatient, gusto niya may reward kagad pero wala naman siyang, alam mo yun, ginagawa masyado. Okay? Kung sa love life ito, this is something na parang walang resulta, walang bunga, alam mo yun. Parang walang nangyayari. Okay? Stagnant energy, parang barren or unproductive Okay, with the King of Cups reverse naman, ito, feeling ng na-overwhelm or nagiging anxious. Or someone who is cold, detached. Pwede rin itong energy ng repressed feelings, emotions. Someone who is withdrawn, ayaw niya mag-engage, umiiwas, dumidistansya, dumidetach, no? Someone who is selfish. Ikaw man yan yung person na nakaka-deal mo. Okay? If this is an advice, hindi ito reliable na person para magpayo sa'yo. Or it could be a situation na a person or a situation na hindi reliable or an income na hindi stable, reliable. Okay.
you could be dealing with a person na pwedeng pinaglalaroan niya yung feelings mo. Okay? Or a person na pwedeng user, ginagamit niya yung emotions mo, kinokontrol ka niya emotionally, trying to manipulate you para lang sa kanyang pangsariling goal. Pwede kang ma-victim ng scammer dito, by the way. Love life man ito or hindi. Okay, basta ito ay someone who is manipulative, deceitful, in love man ito or in money. And yun nga, merong tendency dito na ikaw ay ma-lead on or magamit. Okay? Leo. Ito na yung iyong general reading for August 24 to 31. Pero ito ay timeless reading, Leo. Kahit kailan makarating sa iyo to. And ikaw ang nakakaalam kung saan tutugma to. Kung sa career mo ba, sa love life mo, love reading kasi ito. Kung saan po tumutugma sa inyo, yun lang yung kunin ninyo. Okay. So, meron ka ditong The Tower. Uy, panggulat agad. Unang-unang card. Bulaga, The Tower. Ano pa? Three of Wands. Queen of Swords reversed. Okay, Leo. I see some kind of a disruption with the Tower. Pwedeng itong disruption na to, disturbance, is related sa work mo, sa family, or sa love life mo. Remember, this is general reading. Kung saan po tumutugma sa inyo. O, pwedeng itong may expose yung kung ano may kahinaan nitong bagay na to, tao na to, situation na to. And this is not meant to last. Kaya nga matitibag lang siya agad-agad. Kumbaga, ganun lang kadaling matibag. Or it's meant to be exposed nga kung ano man yung mga dapat ma-expose dito na kahinaan, baho, sikreto, tao man ito or situation. Kasi nakakita ko ng breakup eh. Cutting off, breakup. Okay? So, unti-unting lilitaw ko ano yung kahinaan nitong bagay na to, sitwasyon na to, or connection na ito. Pero meron lang something kasi dito na panggulat or alam mo yung biglaan na mangyayari or pagbabago. Okay? Okay. Somehow, nasa-sense ko dito sa tower na to, meron something na magandang maidudulot ito eh. Like, di ba titibagin nga niya yung dapat tibagin. So, kumbaga na wrecking ball na yun, nag-iba na yung dapat mag-iba. Ngayon, makakapagsimula ka uli. Panibagong pundasyon eh. And this time, this time mas matatag na to. Mas reliable na ito. Okay? Unlike nung before na mahina yung pundasyon. Basta, meron something dito na, kumbaga itong The Tower na to is always a realignment naman sa buhay natin yan eh. Na dito natin nalalaman yung mga dapat nating ma-realize, baguhin, iayos. So, whether relationship ito, sa career mo man to, no, or sa kabuhayan mo, whatever. Na nakikita ko lang dito is, magkakaroon ng changes. Ito na yung next stage eh, na paparating sa iyo eh. In a relationship man ito, in your career. Kumbaga, after netong tower moment na to is, marireveal sa iyo yung mga bagong possibilities. Andyan yung expansion and new horizons na pwede mong i-explore. Okay? And ang nakikita ko kasi dito sa Queen of Swords mo, reversed kasi ito eh. Could be past wounds, especially sa love life. So ito eh, period ng pagmumuni-muni.
healing. No? Kasi nga may mga sugat pa dito na kailangan pang mag-heal. So, nakikita ko itong energy na ito medyo distrustful ka pa, withdrawn, no? Guarded, kasi nga, siguro dahil lang naging, yun yung side effect nung na-expose dito sa tower mo Nung nalaman mo na yung mga sikreto dyan, ito yung naging effect sa'yo. Pero normal yun, kasi nga nag-ano ka pa lang doon ka pa lang sa period ng healing. Pwedeng iba sa inyo, pinoproseso nyo pa lang yung nangyaring shock dito sa tower. Okay? Pagdating sa minsan ito card ng meron kang something na ina-avoid instead na i-confront mo yung tao na yun or yung situation na yun. Okay? Pagdating sa pera, sa career, this is a period ng walang kasiguraduhan. Okay? And, pwedeng ito yung card ng parang someone na ina-isolate niya masyado yung sarili niya. Okay? Whether ikaw yan yung person na nakakadeal mo. So, nabanggit ko na ba yung mga signs? Pwedeng may fire, air. Okay? Virgo, ito na yung general reading mo for August 24 to 31. Pero timeless reading to kahit kailan mo ito mapanood, kailan makarating sa iyo. General reading, ha? Excuse me. Na ako'y nadighay. Pwedeng sa love life mo tutugma, pwedeng sa career, o kung saan man tumutugma sa inyo. Okay? Meron ka ditong Page of Cups, meron ka Ten of Swords, Knight of Pentacles, lahat upright. Okay. Meron kang ending with the Ten of Swords. Kung naman itong mag-end na ito. Pwedeng may matatapos kang trabaho, pwedeng may matatapos na relationship dito, pwedeng may matatapos na paghihirap, could be any ending, positive or negative ending man ito. Pero kasi ang Ten of Swords is sometimes associated sa betrayal Okay? So, pwedeng iba dito, ito ay breakup, betrayal, kung magkakaibigan man yan, o kung jowa, di split, di ba? Basta. Yung iba dito, pwedeng ito ay end contracts, pwedeng loss of a job, pwedeng napolitika, alam mo yun. Basta meron something dito na backstab ka, nag-end para sa iyo. Pero, ang ganda rito kasi meron kang opportunities with the Page of Cups na paparating in love life man ito or in career. Ito na kasi yung mga fresh perspectives na paparating sa iyo Okay, kung bagong person to, pwedeng may water sign siya sa chart, pero kasi meron kang air dito, may earth at saka may water. So, maraming yung mga signs na yun. Okay, ito ay something na maaaring panibagong inspirasyon sa iyo. No? Something creative na pwede mong umpisahan, pwedeng related sa hobbies mo, pwedeng business, sa trabaho. Someone who is, kung person ito, pwedeng very siya very dreamy, very creative, very romantic. This is a card also ng pagde-daydream. Whether ikaw yung nagde-daydream dito, yung person na nakakadil mo, daydreaming about you. Alam mo, kung ito ay may kinalaman sa finances, career, sobrang pagde-daydream pwede rin. Ibig lang sabihin, pwedeng unrealistic yung mga goals mo. Or, kung sa love life, pwedeng nag-i-illusion, nagpo-fantasize, no? Basta this is something na magsisimula para sa iyo Kasi page yan Ang page is associated sa beginnings. Beginnings in career or in love.
Okay? So, I think kung papasok ka sa relationship or anything na sisimulan mo, career man yan, relationship, nakikita ko na itong papasukin mo is maaaring maging stable to, secured na relationship, career, or business. Okay? Magiging going steady kayo na itong person na ito. Andito yung pag-i-invest ng time, lahat, effort, no? Yung focus, yung drive mo nandito, ano man itong bagay na to, love man ito or career. Ito ay slow, steady, na kind of relationship or career, kahit sa career, no? Basta, slow and steady siya. If this is a person, this is someone who is, si Knight. Pwedeng ano siya eh. Mabagal ba? Mabagal dumiskarte. Pero reliable siya. Oo, sabihin na natin mabagal siya pumorma, kumilos. Very dedicated siya eh. Practical, hardworking. O, kung pwede namang mga qualities mo ito. Basta, this is, i-commit mo yung sarili mo, i-commit niya nung person na ito, yung sarili niya sa iyo. Very patient, very reliable. Or pwede rin namang may ang tawag dito? Traditional or conservative. Kasi nga, alam mo yun, gusto niya yung mga bagay na pinaghihirapan niya, hindi minamadali. Yan. Libra, general reading mo, August 24 to 31, pero timeless reading to Libra, kahit kailan naman ito makarating sa iyo. Okay, general reading, pwedeng tutugma sa love life mo, pwedeng sa career, sa kung ano yun lang yung tumutugma sa inyo, yun yung kunin nyo dito sa reading na ito. Pwede nga binabanggit dito, energy mo, energy ng person na nakaka-deal mo ha. Pwede magkabaliktaran. Kayo ang nakakaalam ng sitwasyon ninyo. Oh, there's your card, Libra, Justice card. Kaya lang it's in reversed position. Meron ka rin ditong Ace of Wands and Seven of Swords. So, uy, mukhang may pagka-malicious yung dating na itong person na to. Yung tingin pa lang niya, di ba? Okay, Libra. Baliktad kasi Ace of Wands mo. May mga delay dito or blockage. Pwedeng this is a card ng walang gana, walang inspirasyon. Kung relationship to, ang pangit ng Libra kasi pwedeng simula pa lang parang hindi na okay yung simula mo with this person. Lalo na nag-combo pa yung Seven of Swords dito. Kasi si Seven of Swords, alam nyo naman, maloko yan eh. May mga tinatago, no? Or meron siyang mga ginagawa behind your back. So, in love life man ito or hindi, expect mo na pwedeng sa simula pa lang may mga red flags na. O, trabaho man yan or anything. Sa umpisa pa lang may red flags na. Sa umpisa pa lang maging cautious ka na kasi pwedeng meron someone dito na hindi mapagkakatiwalaan. Okay? Or yun na nga, kung meron ka mang gustong simulan, meron kasing delay dito eh. Kung love life to, pwedeng short term. Magiging passionate siya, pero short term lang eh. Alam mo yung parang, kumbaga sa paputok, dear, pwedeng supot. or merong something like parang mauudlot, mabibitin ka, or pwedeng sa umpisa lang okay, habang tumatagal, hindi na, alam mo yun, hindi na mainit. Mawawala kagad yung spark. Yun na nga, short-lived. Career man ito, love life, short-lived. Okay, pwedeng may mga red flags, pwedeng risky, pagdating sa pera or sa love life man ito, sa person na nakakadil mo. O yung iba, pwedeng may mga delay dito when it comes to sa mga bagay na gusto nyo simulan or ginagawa nyo na.
Justice card reversed. Oh, yun na. Parang meron something dito na something is off para sa akin. Kasi dito pa lang, nafe-feel ko na itong tatlong cards mo Sa simula pa lang may red flag na So, dito pa lang mapapansin mo na merong mali. Baliktad yung justice card mo. So, pwedeng, ang dating sa akin ito, pwedeng argabyado ka rito, talo ka rito, alam mo yun. No? By the way, justice card, pwedeng mga legal matters ito. So, yun na nga, pwedeng hindi mo deserve itong sitwasyon na to or tao na to So, umpisa pa lang, masisense mo na yan. Yun yung palatandaan dito. Lalo na kung malakas ang intuition mo. Kasi nga, itong may pagka-sneaky to Itong person na makakadeal mo rito Okay, yun lang. Baka lang ikaw kasi alam mo na, margabyado rito sa sitwasyon na to. Sa love life man ito sa pera or sa career, ha? So, ingat na lang, Libra. Scorpio. Reading mo for August 24 to 31 pero timeless reading ito. General reading only. Kung saan tumutugma sa inyo, pwedeng sa career, pwedeng sa love life. No? Pwedeng ang nababanggit ko, energy mo, energy ng person na nakakadil mo. Pwedeng magkapalitan, magkabaliktaran, ha? Wow, ang ganda. Kung may mina-manifest ka dito, Scorpio, na trabaho, maaaring ito na yun. Kung mina-manifest mo na merong changes, positive changes yung paparating sa iyo. Kasi magician card yan. Okay, so yun yung iba dito. Kung wala kayong job, pwedeng ito na yun. About to be employed na kayo. Basta merong something dito na magta-transform para sa iyo. Pwedeng ikaw talaga yung gagawa ng transformation na yun or pwede namang talagang magical, serendipitous, no? Okay, nakikita ko dito, maliwanag na parang, ito na, mabibigyan ka na ng break opportunity dito in love life man ito or in career. Kung kumbaga napahinga ka, natenga ka for a while, no? Nakikita ko na magiging active na uli Okay? So, yun na nga. Good news yun, kung ako tatanungin. Pero kung ayaw nyo ng love life, pero depende no? Basta mayroon something lang dito na parang mafe-feel mo na or paparating na talaga yung mga pagbabago na yan sa love life mo man yan sa career mo, sa kabuuang buhay mo, sitwasyon mo. Okay, I think you could be dealing with the person na pwedeng kakagaling lang niya sa breakup or pwedeng widowed. Alam mo yun? Oo, pwedeng widowed energy. Or someone na marami na siyang pinagdaan ng pain, whether ikaw yan yung person na nakakadil mo. Okay. So, nakikita ko there is a situation na kailangan mong harapin right away. Okay? Something na kailangan tapusin mo na agad, putulin mo na agad ito. Something na kailangan na maging honest ka sa sarili mo or maging prangka ka dun sa tao na nakakadil mo rito. Oo. Pwedeng ito pwedeng may babaste din ka. Basta something na dediretsahin mo na kailangan sabihin mo na agad. Sabihin mo na lang agad. Huwag mo nang patagalin. Parang ganun yung nafe-feel ko. Sa love life man ito or hindi, pinag-uusapan dito. Okay. Sagittarius.
Eto na yung reading mo, August 24 to 31. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless reading ito. Kahit kailan makarating sa'yo, no? General reading only, kunin nyo lang ano yung tumutugma sa inyo. Pwedeng sa love life mo, sa career mo, pwedeng ang tinutukoy dito, nababanggit ko energy mo or energy ni person mo. Kumbaga, ibig ko sabihin, pwedeng magkabaliktad yung mga energies natin na babanggitin ko rito. At kayo naman ang nakakaalam ng situation ninyo. Okay, pwedeng may good news sa'yo, no? Sa bottom ng deck mo, may Page of Pentacles dito. Okay, nakikita ko rin pwedeng may potential dito. Ayan, no? With the Page. Pero this is something na, ano ba kailangan mo pang aralin. Matutunan, pag-effortan. Okay. Could be na merong person na magbabalik sa buhay mo, Sagittarius, sa love life man ito or hindi. Someone na gusto niyang ayusin yung mga bagay-bagay, whether ikaw to yung person na nakakadil mo. Basta meron ditong rebuilding. Ano man itong gustong i-rebuild, love life man ito or hindi. Okay, something na gumuho na before, parang, o pwedeng ano naman to, pwedeng negosyo, yung iba sa inyo, kung hindi man ito love life. Parang energy ng makakabangon uli makaka-back on track uli Pero yun na nga, pwedeng this is, sabi ko nga, pwedeng love life. Kasi parang lakas na energy dito na ano, may magbabalik sa buhay mo Or gusto niyang bumalik, i-rebuild niya yan. Bubuuin uli Pwedeng mag-i-start from scratch. Kasi nga, kung halimbawa, na ano to, halimbawa, negosyo na nalugi. No? And ngayon, naglalakas uli ng loob. Nandun na uli yung opportunity na buuin uli. Okay? Pwedeng yung iba, emotional sa healing O, after ng devastating na breakup or ano man itong pinagdaanan mo na tragic or defeat, parang alam mo yun, ngayon pa lang yung nare-regain mo yung confidence mo na i-build uli kung ano man yung gumuho na yun sa'yo. Relationship man ito or hindi. Career man to, negosyo, or kabuhayan ninyo. Okay? Someone here na pwedeng hindi niya inaamin yung totoong feelings niya kung sino man itong si Knight of Cups. Pwede kasing may feelings siya pero parang ayaw niyang aminin. No? It could be pride, could be ego, or ewan ko kung anong reason nito. Takot siyang, ewan ko, it could be na hindi lang niya masabi or ayaw, or pwedeng in denial din siya sa feelings niya. Oh. Hindi niya masabi. Basta parang ganun Parang kinikim-kim or tinatry i-mask yung totoong feelings niya pagdating dito sa situation na to or connection na ito. And nakikita ko merong success coming for you kasi meron kang 6 of Wands dito. It could be na, ewan ko, something na ikaka-proud mo sa sarili mo and at the same time, ikaka-proud din ng family mo. Basta, hindi lang ikaw yung magiging proud sa sarili mo pati yung mga tao sa paligid mo. And para sa akin, this is victory, success, recognition,
O yung iba dito parang nakaka-attract kayo ng attention, no? May mga taong humanga sa inyo, nai-impress sa trabaho man ito or pwedeng sa love life, no? Okay? So, ibig sabihin lang nun, possible na maka-attract ka ng bagong mga friends or romantic na connection dahil nga ikaw ay parang nag-i-stand out or nag-glow up, no? Capricorn, general reading mo, August 24 to 31. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, timeless reading ito. Okay, take only what resonates. Kung ano lang yung tumutugma sa inyo since general reading ito. Pwedeng love life, pwedeng hindi, pwedeng career, pwedeng energy mo or energy ng person na nakakadil mo yung nababanggit ko rito. Pwedeng magkabaliktaran yung nasasabi ko, ha? Meron ka Tower, Reverse, 10 Pentacles, Reverse, Queen of Swords. Uy. Mag-ingat ka na maging very, vulnerable ka about something. Pagiging vulnerable sa isang relationship, sa isang situation. So, nakikita ko rito, may expose yung mga insecurities, kahinaan. Hindi ko rin nakikita na stable itong kaperahan or career mo, if ever, or kung relationship man ito. May mga secrets dito na maaaring ma-expose with the Tower. Ayan. Whether ito ay relationship or kung ano man or tao na ma-expose yung mga tinatago niya, baho niya, sikreto niya, kahinaan niya. Something dito sa situation na talagang, alam mo yun, marupok eh. May pagkamarupok talaga eh. So, kung kabuhayan to, alam mo yun, mag-aalangan ka eh. Kasi, or kung trabaho yan, mag-aalangan ka. Kasi alam mo na parang tagilid ka ron or anytime pwedeng mawala sa'yo yun. No? Okay. Something dito na parang unti-unting nadidrain. Like yung, may savings ka. Kasi parang ito ay something na pinaghirapan mo eh. Nang matagal eh, na parang naubos lang ng ganun lang or unti-unting, nade-deplete na. Andun na yung kumbaga ng danger na anytime na bibigay na itong relationship na to or kabuhayan na to or career na ito, parang ganun. Okay, kailangan mong maging matapang dito sa situation na to. Yun yung napipil ko sa Queen of Swords. Kailangan mong harapin ng buong tapang yung situation na to or kung sino man itong, ano man ito, tao man itong dapat mo i-confront or situation na ito. Okay, ito yung time na hindi mo dapat pairalin yung pagiging malambot ng puso mo eh. Kasi, yun yung weakness mo. Doon ka nila, alam mo yun, pwedeng yun yung weak spot mo. Kaya ang gamitin mo rito yung yung talino mo, yung logic mo. And kung kinakailangan mong maging diretso, prangka, no? Basta i-confront mo kung ano to nasa harapan mo, tao man ito or situation. At pairalin mo rito yung mga natutunan mong wisdom kasi mukhang marami ka naman ng pinagdaanan sa tingin ko, kakayanin mo yan. Okay. Aquarius. Reading mo for August 24 to 31, general reading only. Kunin nyo na lang ano yung tumutugma sa inyo, pero timeless reading to kahit lumipas yung mga petsa na yan. Pwedeng yung mga mababanggit ko rito, magkabaliktaran, energy mo, energy ng person na nakakadil mo, ha?
Okay, naglabasan yung bara mo. Itong dalawang to, nagmamadaling lumabas. So, meron ka ritong Hermit card, upright, tas meron kang King of Cups and Queen of Cups. Baliktad yung King of Cups mo. Wow! Divine counterpart. You could be dealing with the person na maraming water sign dito eh. Pero may earth din, Virgo. Pwede may water sign ka sa chart mo or yung person na ka-deal mo. O pareho kayo, may water sign. Okay. Pwede kang, kung single ka, pwede kang maka-attract ng person na, parang, kamatch mo talaga. Kamatch mo emotionally. Yes. O pwedeng iba kasi single pa lang kayo kasi may hermit ka rito eh. Pwedeng mo pa lang to eh, mamimit mo pa lang. Pero if ever na may mamimit ka, kung single ka nga, ito na yung divine counterpart mo. Ito na yung kamatch mo. Emotionally, match kayo. So, ang nakikita ko rito is, pwedeng iba nga sa inyo single pa kayo sa ngayon. And, pwedeng ito na yung hinihintay ninyong person. No? Although nakikita ko rito, pwedeng naman paparating or pwedeng nandito na sa current situation ninyo, no? Pwedeng na-meet nyo na rin ito. Right now, itong person na to, pwedeng hindi siya magtapat agad sa'yo eh, or vice versa kung ikaw man yun. Pero yung isa dito, parang transparent siya doon sa connection. Kumbaga, itong isa sa inyo, obvious sa kanya na attracted siya and pwedeng sinasabi niya na gusto kita, ganito, ganyan, may feelings ako. Pero yung isa parang wala siyang sinasabi pa. Pero nakikita ko dito na pwedeng may feeling siya pero hindi lang niya masabi or hindi niya sinasabi for some reason. Hindi ko alam kung bakit. Okay? Oh, so meron something with the Hermit card na okay, it could be na pwedeng hindi pa kasi siya ganun ka-sure sa sarili niya since Hermit card to eh. So pwedeng ayaw naman niyang magsabi na hindi siya sure, kumbaga. So gusto niya muna alamin yung sarili niya. Feeling ko lang. Siguro itong person na to baka hindi pa siya convinced or sure sa sarili niya about dun sa feelings niya dito sa connection ninyo. Kaya siguro ayaw naman niyang magbigay ng false hopes, ayaw naman niya magbigay ng mga salita nang hindi pa siya ganun ka-sure. Parang yun yung nasisense ko. Okay? If this is a job, or it could be anything, job, career, could be anything na malapit sa puso mo, kung meron mang opportunity na darating sa'yo. Ito yung talagang bagay na bagay sa'yo at ito yung gustong-gusto mong gawin. Okay? Yung iba dito kasi pwedeng nag-a-apply pa lang kayo kasi hermit to. Or pwedeng nag-iisip pa lang kayo, ano ba yung next na gagawin ninyo eh. Nagko-contemplate kayo rito eh. About career ninyo or a specific na bagay na gusto nyong gawin. Pwedeng hobby, could be anything. Pero parang pinag-isipan nyo pang mabuti. Pwedeng hindi pa kayo ganun ka-sure tungkol dito sa business na ito or career na ito. Okay? Pisces. Layo na Pisces, pero sorry, ikaw talaga na laging nasa pinakahuli sa pila eh. Pinakauna si Aries. So, ito na yung general reading mo for August 24 to 31. Pero, kung matagal ka na rito Pisces, alam mo lahat naman na readings ko dito timeless. Pwedeng
magkabaliktad yung mga binabanggit ko na energy ha. Pwedeng energy mo, or energy ni person mo yung matukoy ko rito. Pwedeng magre-relate ito sa career ninyo, sa love life ninyo. Kung saan tumutugma yun lang kunin nyo kasi ito ay general reading only. Okay? Okay. May nagba-vibrate sa akin. Alarm. Sorry naman. Pinatay ko muna kasi disturbing siya. Okay, you have Page of Pentacles upright, Empress upright, and King of Wands reversed. Okay, you could be dealing with dalawang person, Pisces. Yung isa dito is mas bata. Yung isa is mas matured or mas may edad. Whether ikaw yan yung person na nakakadil mo, pwedeng tatlo kayo rito or pwedeng kayong dalawa lang yung tinutukoy dyan. Yung isa sa inyo mas bata, yung isa mas may edad. Or yung isa, isip bata, yung isa mas matured. Kung hindi naman yan about age. Or pwedeng may energy dito ng mag-ama, mag-ina. Kasi may Empress, Mother. O meron ditong parang family, may anak, may nanay, may tatay. Wow, Pisces, meron something dito na malapit mo nang ma-achieve, i-harvest, malapit na magkaroon ng bunga, resulta, outcome. Meron something na namumuo with the Empress card. Maybe this is something na pinag-investan mo ng iyong time, money, energy, feelings, no? Okay. Malapit na itong lumabas or it could be literal na pregnancy, motherhood or baby na paparating sa family. Whether ikaw man yung mga anak dito, yung asawa mo, kapatid mo, family member. Okay. This is a card ng abundance, fertility. Alam nyo naman yan, si Empress yan. Okay. Basta meron something dito na kailangan alagaan eh. Parang inaalagaan. And magbubunga. Yun eh. Tao man yan hindi. Okay? Sa love life mo man yan or hindi. Merong good news by the way with the page. Especially sa pera. Merong something dito na pwedeng meron kang bagong matututunan or pwedeng may information na magiging useful para sa iyo, para dito sa bagay na gusto mong gawin, simulan. By the way, page associated dito sa simula. So, meron ditong something fresh, meron ditong opportunity, meron ditong magsisimula pa lang, kakasimula pa lang, relationship man yan, career, negosyo, kung ano man. Alam mo, meron something with the King of Wands na kailangan ikaw mag-initiate. Or kung sino man sa inyo. Kung hindi ikaw. Basta, dito sa connection na to, sa situation na to, kailangan merong leader. Kailangan siya yung magsisimula. Promotor. Mag-uunang nag-move. Or kailangan meron ditong someone na mag-lead, mag-take ng responsibility. Parang model. Or it could be itong King of Wands na ito kasi is sign ng pagiging bold. Basta, kailangan, or maybe you're dealing with someone, kung person to, someone who is ipinipilit niya yung mga bagay-bagay, dominante, may pagka-bully, may pagka-vicious, may pagka-maigo. Oo. Kasi negative energy nga pala ito. Baliktad kasi. Kung malalagay siya sa position, iti-take advantage niya yung position niya, niaabusuhin niya yun. Mabubuli siya, alam mo yun. Basta, this is someone na ganun yung mga energies niya or someone na hindi deserving doon sa position na binibigay sa kanya. Kasi may tendency na i-abuse niya yung power niya eh. Kung jowa to person, sabi ko nga, hindi ito malaki ulo nito, arrogante, bossy, may mga control issues, mahilig siyang mamwersa.
Okay? Kung leader to sa trabaho, itong person na to, ano to, walang kwentang leader, walang kwentang boss. Okay? Ito yung tao na nakadepende siya lagi sa ibang tao. Palaasa. Okay? Kung jowa ito, pwedeng possessive din yung jowa mo. Kung ito naman ay may kinalaman sa kabuhayan mo, negosyo mo, sa financial mo. Hinahayaan mo na hinahayaan mo na mag-take over yung ibang tao sa pagmamanage nitong negosyo mo, buhay mo, financial mo, which is dapat ikaw yung gumagawa dyan. Okay, may mismanagement dito eh. Yun lang yung nafe-feel ko eh. Merong imbalance, mismanagement. Or something or someone na wala siya dun sa tamang lugar, position, na hindi siya deserving dun. Hindi siya dapat nandun. Okay? Kung meron mang couple dito mag-asawa, kasi may nanay, may tatay dito, pwedeng irresponsible tong asawa niya, or pwedeng very domineering, seloso, or pwedeng, alam mo yun, parang kawawa yung babae dito eh. Kawawa yung asawang babae rito, ganun. Yun yung nasisense kong energy. Okay. So, yun, yung mga na-pick up natin dito sa inyong reading. Don't forget to subscribe, like, follow if you're new. Thank you so much sa matagal ng suporta. Pa-leave na lang ng comment, pa-share, pa-like. Take care. God bless, babush.